At dahil okay na ho yung aking CR, ayan, naglagay na ho ako ng ilaw para magamit na natin sa gabi. At meron din ho napapasyal sa atin farm. Nag-harvest din kami ng amin tanim na talong. Nagluto din ako ng amin pananghalian na masarap na binagoongan na talong. Hi mga katrops, magandang buhay! Nasira pala yung grass cutter ni inay, kaya yan akin ho nire-repair at tinitignan kung ano gan naging sira. Pagkaka-check ko ho mga katrops ay nagiinit na siya. Kaya pala ay nasira na yung kanyang blower, kaya ayun, nag-overheat na. Kaya ang gagawin ko ay o-order na ako ng panibagong motor. Dahil wala pang motor ay lalagyan ko po muna ng ilaw yung CR mga katrops. Diyan na lang ho ako kumuha ng linya papunta ng CR. Mahirap din kasi pag nagagamit mo na yung CR tapos kadilim, walang ilaw, kaya ayan, aayusin na natin. Dini ho ay pinapasok ko ng wire doon sa flexible hose. Nang naipasok ko na, ikakabit ko na ho yung flexible hose diyan sa itaas para hindi ho nakakalat yung ating wiring. Makiat pa nga ako diyan sa drum para maipasok ko lahat ng wire kasi medyo nahirapat bumabara. Hindi ko na ginamitan kasi ng kawad. Pagkakanaayos at nailagay ko na yan, saka ko na yan ipipix. At nung okay at nailagay ko na ho yung bumbilya, ayan, tatry natin kung gumagana. Ayos mga katrops, gumagana na yung ating ilaw sa CR. Meron din palang pumasyal sa atin ng mga kababayan natin mga katrops dahil meron tayong pakwan kahit maliit. Ayan, akin na ho silang pinagbiang dilaw na pakwan. Tapos habang ginagawa namin yung bintana doon sa taas ni paring Junmar, ay may napansin ako doon sa kabila na nangunguha ng kamatsili. Mga kabarangay ko ho, kaya akin ho silang tinawag para mapatikim din ho niyang dilaw na pakwan. Ayun, at ang tinuturo pa nga nila diyan ay yung mga kamatsili. Pag ganari ho kasing tag-init na summer, ayan, nagbubungahan na talaga yung kamatsili. Yun lang kamatsili namin din ni mga katrops ay kakaunti lang ang bunga. Gawang kami ho yung kauna-unahan na ho sumasalo dun sa hangin. So kalakas ng hangin, nalalaglag ho yung mga bulaklak. Pero may mga pailan-ilan din naman na nakakabungat na itutuloy. Kaya nakakatikim pa rin naman diyan ho sa puno namin. Akin din pala ho sa inyo ipakikita yung akin din ride na tomato. Ayan yung resulta sa maghapon na pagbibilad diyan sa ating kamatis. Nilagyan ko ho yan ng kaunting asin mga katrops. Kaya para pag natuyo ay pwede natin iyan papakain. At dahil hapon na, sasamsamin ko muna at itatabi. Kinabukasan ay sa pagkakalakas naman ng ulan, araw pa naman ngayon ng pitas namin ng talong. Amin lang munang patitilain bago ho kami mag-harvest ng talong. Magkakape muna ako din sa kubo habang inaantay tumila. Nang tumila ay sakto ay dumating si Itay. Ayan, dala na yung pinabili kong abono. Urea 4600. 50 kg na isang sako yung aking pinabili. Dahil aabonuhan namin mamaya yung aking kalabasa. Unang abono, unang apply ng tanim kong kalabasa. Dapat nga ang gagawin namin ay padilig na, ay kaso ay biglang umulan. Kaya pabagsak na yung gagawin namin. Mabilis kasi matunaw yung abonong ilan. Kaya dahil basa na yung lupa ay pabagsak na yung aming gagawin. Hindi na kami magdidilig. Mas mabilis kasi mga katrops pag pabagsak. At dahil tila na yung ulan mga katrops, ayan, nag-harvest na ho kami ng aking mga kapatid sa kanila inay. Talong ulit. Anong masarap na luto diyan mga katrops sa talong? Binagoongan, inihaw, steam, pirito, torta, o kaya iba pang luto. Baka meron kayong alam diyan ay inyo nang i-share diyan sa comment section. Yung pang maalakasan na luto sa talong. Buti na lang talaga isang bagsak na malakas ang ulan, hindi na ho nagtagal. Ay kung hindi titila talaga ay talaga mag-harvest kami habang naulan. Tamang-tama ay minabili ko kung alamang kanina. Ay yun na lang iluluto at uulamin ko mamaya pagkatapos namin mag-harvest. Sa may mga talong pala diyan mga katrops, ano palang ini-spray nyo? Insecticide at fungicide. Ay baka naman iyong mai-share yung effective talaga. Sa pagkakadami talagang pumepeste din sa akin talungan mga katrops. Ay kahit na-i-sprayan na ay hindi pa rin talaga nawawala yung karamihan. May nawawala pa uti-uti lang. Pero meron nga akong susubukan na in-order ko din mga katrops. 1 litro muna yung aking in-order at pag effective iyon ay syempre bibili na tayo ng kahit mga 2 o 3 litro o 1 galon na para siguradong madami tayong ma-harvest at magaganda. Bago pala umulan mga katrops ay akin ho siyang nadiligan na napatubigan. Kailangan kasi talaga ng talong ay tubig kaya napaganda diyan dahil matagal-tagal ho yan matutuyo. Lalo na sobrang init na ng panahon ngayon ay kailangan talaga ay sawa yung pagdidilig mo sa ating mga halaman. Nung meron na akong titinurin o pipili ayan, sila kuya, inay, at yung aking ate na ho yung nag-harvest na muna. Ako ay pipilian ko na muna ng mga reject, primera at segunda. Dahil umiinit na, ayan, nagtanggal na sila ng kanilang kapote. Kaganda pa nga ng kapote na ate. Umurong yung ating pitas mga katrops. Bali, umunti ho yung nakaraan natin kasi ay umabot ho siya ng 10 bundle or 100 kg. Ngayon ho ay 5 bundle, 50 kg. Kaya ho, naka 2,000 pesos tayo. 50 kg times po sa 40 pesos per kilo. Kaya naka
Pagkatapos na ako mag-bundle mga troops, nagdiretso na ako sa aking kalabasahan para makapag-abono na. Yan ho yung aking ginagamit mga katrops. Urea 4600. 46% nitrogen, 0 potassium at 0 phosphorus. In-applyan ko ho siya ng pagka 12 days. Susunod na apply niyan mga katrops ay 30 days. Mag-a-apply tayo ng pangatlo, depende ho sa ganda ng kalabasa. Pag gayon ho yung maganda na, ay pwede na ho natin siyang hindi lagyan. Pero kung kita natin sa ating halaman ay medyo mahina pa, magdadagdag pa rin tayo diyan ng 14 at saka ho ng urea 46. Pag nag-aabono ho tayo, palaglag man, pabagsak o kaya ho padili, ay iiwasan ho natin malagyan yung talbos ng abono dahil pag nalagyan ho yun at dahil mainit ang abono ay masusunog ho yung ating halaman. Kaya maganda ho ay lagi tayong mag-iingat. Sumaglit din pala ako sa lawa mga katrops para kumuha ho ng ating idadagdag sa atin pananghalian. Medyo umaambon at umuulan pa nga diyan mga katrops. Sabi ko nga ay wag lang ho aabutan ng kidlat, ay medyo malayo-layo rin yung aking uuwian. Nakakatakot pa naman lalo't pag inabutan ka diyan sa lawa ng kulog at kidlat. Paggayan pala mga katrops ay diretso ligo na din ako sa lawa. Tapos pagkakauwi doon na ako nagbabanlaw. Nung makapagbanlaw na mga katrops, nagdiretso na ako mag-slice niyan hong talong. Dahil binagoongan yung aking lulutuin, yung maliliit na talong na lang ho yung aking kinuha. Yung malalaki ay akin ho siyang ibinenta. Pag nagluluto ho ako ng talong na binagoongan, ganyan ho yung slice ng aking ginagawa. Pabilog ho na maliliit lang. Nadiretso ko na diyan sa tubig para maibabad para hindi ho mangitim yung ating in-slice na talong. Una ko hong isasangag ko muna yung aking alamang. Para hindi ho malakas o sumipsip ng langis iyang hong alamang, ay akin muna siyang isasangag. Hinugasan ko din ho yan ng 2 hugas. May matitira pa din diyan asin, kaya maninikit ho yan sa talyase. At pag natuyo sa talyase, ay akin ho yung kakadkatin para matanggal yung mga asin na natuyo. Nung mais na nangagay, nilagyan ko na siya ng langis. Tapos magigisa na ako ng sibuyas at saka ho ng bawang. Nung lumabas na yung kanyang aroma, ayan, isusunod ko nang ilagay yung in-slice kong talong kanina. Lalagay din ako diyan ng pampalasa at saka ho pamintang durog. O pino pala pino. Akin lang siyang lulutuin. Pagluto na yan mga katrop, isasalang ko na o ilalagay ko na yung siling panigang. Akin din hong titikman ulit yung pamalakasan natin pakwan na kahit maliit, masarap. Naglagay ako diyan sa akin lutuan. Para pag ako'y nagluluto ay makakapamapak ng pakwan. Ay talagang mananawa ka sa pakwan diyan. Lalo ngayon, kasarap kumain at summer. Pantanggal uhaw na rin. Nung naluto na yung ating binagoongan na talong, ay akin ang susunod diyan. Yung nahuli kong tilapia kanina, akin na din siyang ipipirito. 3 lang yung una ko nilagay. Dinagdagan ko lang siya ng langis. Tapos nilahat ko na para isang salang na lang. Pwede naman dahil malaki yung ating talyase. Dahil luto na mga katrops, ito naman pakwan, bibiyakin natin. Sarap din ho kasing gawin yung panghimaga. Habang kumakain, ay pwede kang kumain ng pakwan. Kaya tara, kain na tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon tanghalian ay binagoongan talong na meron hong tiritong tilapia at saka ho pakwan na dilaw. Masarap hong magluto ng binagoongan talong lalo na ho't pag bagong harvest yung iyon talong. Kapartner pala niyang sausawan mga katrops niyang hong talong ay suka na manghang. Tapos ilalabay mo sa kanin sabay kain ay talagang solve na iyong pananghalian. At pag medyo nauuhaw ka, kain ka lang ng pakwan. Every 4 days pala kami nag-harvest ng pakwan. Kaya sa susunod na 4 days na ulit tayo mga pag-harvest. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katroops. Love, love!